Isang pinagpalang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens, mga lolo at lola. Sa araw na ito, ibabahagi ko ang magaganap na payout sa ating mga senior citizens sa June 14, 2025. At ang payout na ito ay para lamang po sa qualified senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At sa araw na ito, ibabahagi ko ang mga lugar kung saan may magaganap po na payout. Anong oras nga ba magsisimula ang inyong payout at saan po ang inyong payout venue? At kasali na rin na aking mababahagi sa video na ito ang requirements at dagdag paalala kung ano yung dapat ninyong gawin para po ma-prepare ang inyo pong pagkuha sa inyong payout. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, June 14, 2025, ating alamin ang kompleto at buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pag-uusapan natin palagi ang benepisyo ng ating mga senior citizens patungkol sa kanilang payout, patungkol po sa kanilang mga benefits na binibigay ng gobyerno, ay nako, ang video na ito ay para sa kanila talaga. At ang gagawin mo ay subscribe mo ang aking YouTube channel. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At ngayon, atin na pag-uusapan, akin nang ibabalita ang mga lugar at mga detalye sa dapat mong malaman para sa payout na magaganap bukas. Uunahin natin ang mga senior citizens community of Malaria Barangay 185, City of Caloocan. Dahil sa June 14, 2025 ay may magaganap po na payout at ang payout venue ay magaganap sa Ascoville Covered Court. Sa Davao Oriental, meron po kayong dapat malaman dahil sa June 14, 2025, sabi po dito, paalala, meron po magaganap na meeting sa Sabado, June 14, 2025, alauna ng hapon, doon lamang po sa lumang gym at kinakailangan po talagang pumunta, mag-attend para po sa lahat ng tatanggap ng payout sa social pension. Kasali rin sa magpipayout sa June 14, 2025 ang Barangay Mandog. Ito po ang kumpletong post. Sa June 14 po, magaganap ang payout mula alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at pumunta lang po kayo sa Barangay Hall. Para po sa mga taga-Barangay Bugas, sa June 14, 2025 po, morning, may magaganap po na social pension payout. May magaganap din na payout sa Badian, Cebu sa Barangay Taytay. Sabi dito, sa June 14, 2025, ang inyong pong payout at pumunta po kayo sa Barangay Taytay Community Stage Covered Court mula alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon po ang inyong payout. At ang panghuli na barangay na ating pag-uusapan na magpe-payout sa June 14, 2025 ay ang barangay ng Malabuyok sa probinsya ng Cebu. Sa June 14, 2025, sabi dito, alas 9 ng umaga ang Barangay Montañeza at alauna ng hapon ang Barangay Santo Niño na magpe-payout sa June 14, 2025. At yun po ang mga lugar, ang oras po ng yung payout at ang payout venue patungkol po sa magaganap na payout sa June 14, 2025 or bukas. At sa mga nagtatanong, sir, bakit wala po ang aming barangay dyan sa iyo pong na-mention? Ano po yung pwede namin gawin para maging updated kami sa aming social pension payout sa aming barangay? Mayroon pong paraan ang ating mga person in charge kung paano nila ibabahagi at ibabalita ang social pension. May iba naman na pinopost nila through online para makita po ng ating mga digital native at may balita po sa lahat po ng mga senior citizens. Pero yung traditional way na pinopost po sa kanilang barangay ay yun po ang kanilang pamaraan. So, pwede nyo pong gagawin is pumunta po kayo doon at
tingnan ninyo ang status o itanong nyo sa person in charge kung ano yung status ng inyong social pension payout. Nang sa gayon ay ma-update kayo kung kailan, kung saan ba ang venue or ano yung dapat na detalye na dapat mo malaman patungkol po sa inyong payout na magaganap sa social pension for indigent pensioners. Oo, yun po yung pwede ninyong gagawin. Ngayon, sa mga nagtatanong, Sir, ano ba yung mga requirements na pwede namin i-ready? Dahil para po mas ma-prepare namin siya ng maaga ngayon. Okay. Kompletong detalye ng requirements aking ibibigay ngayon na. At dapat mong pakinggan ang mga dokumentong ito. Sa pagkuha ng pensyon. Kung senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o
kumpleto. Dagdag paalala para hindi po maano sa MPAX kasi laganap na po ito ngayon. So ito po yung pwede ko masuggest. Una, kinakailangan po magsuot po tayo ng face mask. Pangalawa, magdala po tayo ng sariling alcohol. Pangatlo is mag-social distancing. At ang pwede po ninyong gawin papunta po doon sa payout, kinakailangan po nakapagtapos na po kayong kumain at pupunta lang po kayo sa araw po ng inyong pong payout talaga. Magdala po ng sariling gamit, kumpletuhin ang mga dokumento na sinasabi ko kanina, at yung importanteng dapat mong gawin ay dapat mahinahon at sumunod po sa yung patakaran sa pag-payout. Nang sa gayon ay mas madali at smooth yung transaction. At congratulations po sa ating mga senior citizens na magpe-payout bukas. At po makakaasa po kayo sa lahat po ng aking mga viewers na ako po ay mag-update palagi araw-araw sa magaganap po na payout sa social pension. So ang gagawin niyo lang po is i-subscribe ang aking YouTube channel at i-bell notification mo na para maging updated kayo sa mga ina-upload ko dito. At yan lang po muna ang ating content for today. See you again next time. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Bye-bye and God bless.